Dito po ko na tao. San Pablo, Zamboanga del Sur. Buenos dias, amigos o mga amigas kanang mamaak. Praise the Lord! Dili na ko maglangan, maigsoon, kaya basig malangan nun niya. Taga natong taas ka panahon, ang atong evangelist. Wala lain maigsoon. Pastor Earl, God bless. O gihatag na ko niyan panahon maigsoon. Hallelujah! Amen. Let's all stand. Let us clap our hands to the Lord and shout to the Lord with a voice of triumph. Hallelujah. Come on, lift up your voice. Clap your hands to Jesus. Not for me, but for Jesus Christ. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Praise God. And everybody shout, praise the Lord. I thank the Lord for the opportunity na makabisita dito sa gawain ng Panginoon sa lugar na ito, mga kapatid. Thank you, Pastor Emmy Doncolos, for the privilege, and Pastor Solis sa pag-recommend. At sa lahat po ng mga elders at lahat ng mga kapatiran dito, mga kapatid. First time pala yata kita na-meet, Pastor, at masasabi ko, ang gwapo mo pala. Praise God. Minsan lang ako mambola, pero ngayon hindi ako nambobola, mga kapatid. Praise God. And I'm very happy na makarating dito. Amen. I hope na I'll be a blessing to you, mga kapatid. I pronounce blessing, revival, breakthrough, and prosperity in this church, mga kapatid. Hallelujah. Para sa sunod kong balik, ay fully furnished na po ang iyong church. At air-conditioned na kayo, mga kapatid. Carpeted, praise God. Tapos, may helicopter na si Pastor. Hallelujah. Praise God. Kibuloy. Amen. So, di ko na patatagalin, mga kapatid, dahil may gawain pa pong mamayang gabi. I'm just going to give a simple message, a word of hope and encouragement, mga kapatid. Sabi nga nila, hanggat may buhay, may pag-asa. Ano man ang mangyari, ay huwag mawawala ng pag-asa. Amen. Pero sa panahon ngayon, iba na, mga kapatid. Ano man ang mangyari, huwag mawawala ng panlasa. Praise God. Dahil COVID yan. Ganon, mga kapatid. So walang maraming pagtatagal. If you have your Bibles with me, turn it with me in the book of Genesis chapter 45. And we are going also to read Psalms chapter 81. Thank you, Jesus. Genesis 45, reading at verse 5. This is the time na si Joseph ay ni-reveal na niya na siya ang kanyang matagal na long-lost brother. Genesis 45, now verse 5, now therefore be not grieved nor angry with yourself that ye sold me hither, for God did send me before you to preserve life. For these 2 years hath the famine in the land, and yet there are 5 years in the which there shall neither be earing nor harvest. And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth, and to save your lives by a great deliverance. So now it was not you that sent me hither, but God. Everybody shout, but God. And he hath made me a father to Pharaoh, and the Lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt. And then one more, Psalms 81. Praise God. Psalms chapter 81, reading at verse 5. Now, gusto ko sabay-sabay natin itong basahin, mga kapatid. First line, Psalms 81, verse 5. This he ordained in Joseph for a testimony. When he went out to the land of Egypt, and I heard a language that I understood not, I removed his shoulder from the burden, his hands were delivered from the pots. Thou callest in trouble, and I delivered thee. I answered thee in the secret place of thunder. I proved thee at the waters of Meribah. Selah. Balik tayo sa verse 5, mga kapatid. First line, this he ordained in Joseph for a testimony. I'm going to preach to you this afternoon, mga kapatid, with the help of the Holy Ghost on the subject, you are ordained for a testimony.
You are ordained for a testimony. Pikit natin ating mga mata, taas natin ang ating mga kamay. Panginoon, lumalapit kami na may pagpapakumbaba, O Diyos. Walang ibang panalangin, Panginoon, for let your kingdom come and let your will be done. Invade us, colonize us this afternoon with the power of the Holy Ghost, O God. Sino mang nangihina ay makakaramdam ng kalakasan sa mga oras na ito, O Diyos. Sino mang naliligaw ay makakahanap ng direksyon, Panginoon. Sino man, O Lord God, ang may bigatin na pinagdadaanan, O Lord God, ay uuwing may kagaanan, O Diyos. Sino mang may karamdaman ay uuwing may kagalingan, Panginoon. Sino pang walang Holy Ghost ay makaka-receive ng Holy Ghost. At ang mga may Holy Ghost ay marirenew sa Holy Ghost, O God. Hallelujah! We declare victory and power and revival this afternoon in the name of Jesus. Amen. One more time and clap your hands to the King of Kings and to the Lord of Lords. Hallelujah. Bago makaupo, kamayan mo yung katabi, mga kapatid, sabihin mong, you are ordained for a testimony. Praise God. Thank you for your standing. Ordain means to invest officially with ministerial, priestly authority, to establish or order by appointment, to officially make minister. Sino dito ang desire nyo na mag-minister sa mga tao, mga kapatid? Who wants to minister to the people? Wala? Ayaw mag-minister? Ang klase mga tao to, mga kapatid. Hallelujah. Ulitin ko, sino dito ang gusto mag-minister to the people for the glory of God? Taas ang kamay, mga kapatid. Hallelujah. Very good. Now, here's the thing, mga kapatid. You cannot minister effectively without a testimony. One of the best way para makapag-minister ka ay dapat meron kang testimony. And you cannot have a testimony without a test. Timony lang ang meron ka, mga kapatid. Hallelujah. At first, si Joseph ay sobrang saya niya, mga kapatid, sa kanyang shining, shimmering coat na pinahambog niya, mga kapatid, sa kapatid niya. Pasayo-sayo siya, mga kapatid, parang bakla doon, mga kapatid. Sobrang saya na binigyan siya ng kanyang daddy ng coat of many colors, mga kapatid. Hallelujah. But suddenly, out of a bolt from the blue, hallelujah, he was hated by his brothers and naging victim siya ng betrayal at attempted murder. Binenta siya ng mga kapatid niya. You know the story. At ginawang alipin sa Egypt, mga kapatid. Tumanggi siya sa pantutokso, mga kapatid, ng asawa ni Potiphar. Pinapakita ng asawa ni Potiphar yung legs niya. Hi, Joseph. Pinapakita, mga kapatid. At tumanggi doon, si Joseph, siguro maraming peklat o kaya siguro maitim, mga kapatid. Tumanggi si Joseph at sa kanyang pagtanggi, siya pa ay nakulong, mga kapatid, for 13 years alone in the dark, shadowy cave, falsely accused and imprisoned, mga kapatid. Sa mga ganitong panahon, siguro natanong ni Joseph, hallelujah, bakit nangyayari sa akin to? Sa kabila ng ginawa kong tama, bakit ako pa ang falsely accused at ako pa ay nakulong? Siguro kumakanta si Joseph sa kulungan ng, natutulog ba ang Diyos, mga kapatid? Hallelujah. Tinatanong niya, nasaan ang Panginoon? Has God forsaken him after doing what is right? With all integrity and sincerity, he had to spend all his youthful life in a dungeon. Is this the price of honesty? Are this the product of my prayers? Is this the reward of being a good person? Ganito ba talaga ang buhay na naglilingkod sa Panginoon? Marami sa inyo ang katulad ngayon, mga kapatid, sa sitwasyon ni Joseph, na nakakulong ka ngayon sa kadiliman, wasak ang iyong mga pangarap, mga kapatid. Sa kabila ng mabubuti mong ginagawa, siniraan ka pa, trinaydor ka pa, sinaktan ka pa, mga kapatid. Lahat ng mabubuti mong ginawa, ang ni-reward at sinukli sa iyo. You are misunderstood.
accused falsely, and punished wrongfully, mga kapatid. But let me encourage you this morning, don't be anxious, my friend, because the Bible says, this He ordained Joseph for a testimony. Ano man ang pinagdaraanan nyo, mga kapatid, ngayong hapon, let me convince you, pinagdaraanan mo yan because you are ordained for a testimony. Lahat ng nangyayari sa buhay mo ay set up lang ng Diyos at frame up lang ng Diyos dahil bibigyan ka niya ng testimony. Kaya kung ikaw ay may karamdaman ngayon, set up yan ng Diyos kasi ipapakita niya, magkakaroon ka ng testimony of healing. Pag ikaw ay walang pera ngayon, set up yan ng Diyos dahil magkaka-testimony ka that my God supply all my needs. Anumang situation mo ngayon, it's part of the plan for a testimony. Hallelujah. Nung binigyan ng Panginoon si Joseph ng dream, hindi sinabi ng Panginoon, mga kapatid, na merong long series of disaster na darating. Hallelujah. Pero binigyan ng Panginoon si Joseph ng assurance na lahat ng disaster na nangyayari sa buhay mo, Joseph, part yan ng pagiging ordained. Part yan ng ordination. Your pain, your tears, your heartaches, your brokenness, lahat yan ay frame up lang ng Diyos. Dahil bibigyan ka niya ng powerful testimony, mga kapatid. Meron akong preaching noon, pinipreach ko sa Mindanao. Ang title ko, mga kapatid, ay Maudi-ay. Hallelujah. May mga nangyayari ngayon sa buhay mo na hindi mo maintindihan, naiinis ka bakit nangyari yun, naiinis ka bakit ako pa, sa bilyon na tao sa mundo, ako pa talaga ang nakaranas nito, kini-question mo ang Diyos. But as the time goes by, and as the days goes by, nare-realize mo, Maudi-ay. Kaya pala nangyari yun. Salamat, Lord. Salamat at naghiwalay kami nung pangit ko na boyfriend, Panginoon, dahil meron kang mas gwapo na inanda para sa akin. Salamat na binasted ako ng babae na yon. Nakala mo sinong maganda dahil meron kang mas magandang partner na inanda para sa akin. You may not understand it right now. You may be confused right now. But stick on and trust the plan of God. After that, masasabi mo, all things work together. Oh, hallelujah! Darating ang panahon, sasabihin nyo, Maudi-ay. Hallelujah! Alisin mo ang victim mentality na laging kawawa. Alisin mo ang laging blaming game, mga kapatid. Hallelujah! Pag may problema ka, sinisisi mo magulang mo, sinisisi mo mama mo. Pag may problema ka, sinisisi mo lagi si Duterte, sinisisi mo si Leni Robredo, mga kapatid. Hallelujah, kung sino-sino ang sinisisi mo. Pero pag meron kang understanding sa Word of God, alam mo, mga kapatid, pag may nangyayari sa buhay mo, pumikit ka na at ma-excite ka, ibig sabihin, may testimony na paparating. Kung may struggle kayo ngayon sa church, maging excited kayo. Yung struggle na yan, magiging testimony nyo yan. Because you cannot minister effectively without a testimony. At yung testimony mo, ang magiging source ng strength sa mga future na makakaranas ng same problem na pinagdaanan mo. Hallelujah. Diyan ba kayo, mga kapatid? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo mukha, tingnan mo yung butas ng ilong. Sabihin mo sa kanya, kaya mo nararanasan yan? Wala pa nga sinasabi. Tingnan mo ulit, kaya mo nararanasan yan? Ordained ka kasi. Kasama sa destiny mo yan, mga kapatid. Kasama yan sa plano ng Diyos sa buhay mo. Kasama yan sa process, sa great future, hallelujah, na darating sa'yo.
Huwag mo isipin na yung problema mo ngayon ay termination. Hallelujah! Yung problema mo ngayon ay preparation sa promotion na darating at hinanda sa iyo ng Panginoon. At ang sarap sa feeling na pag marating mo na yung time na yon, masasabi mo, meron akong testimony. Dati ganito lang ako. Dati halos wala kaming kapera-pera. Dati halos lagi na lang kami pansit canton. Binan pa yung pansit canton. Hallelujah. Dati kung alam nyo, wala pa kaming sasakyan. Commute lang kami palagi. Minsan naglalakad pa kami. Di ba napakasarap pakinggan na after nilang makita yung success mo, wow, pinagdaanan niya pala yun. Wow, pinagdaanan. Now you are source of inspiration. Now you are source of motivation. So your trials ay preparation lang ng Diyos dahil gagawin ka niyang inspirational speaker. Hallelujah. Marami sa inyo yun ang prayer. Gusto kong maging inspiring sa mga tao. Gusto kong maging inspiring sa mga kabataan. Maging careful ka sa hinihingi mo, mga kapatid. Dahil kung gusto mo ng testimony, kailangan ng test. Hallelujah. At yun ang ayaw natin. Ang pangit naman, akit kayo mga kapatid, no? Wala kayong pinagdaan ng trials. Wala nang testimony noon, mga kapatid. Testimony lang yun. At ang sagwa pakinggan, tawagin natin si Pastor Teddy na magbibigay ng testimony sa atin sa mga oras na ito. Hallelujah. At sasabihin ni Pastor Teddy, never akong nahirapan. Never akong napawisan. Never akong nalungkot. Never akong naging pobre. Lagi akong mayaman. Lagi akong masaya. Nakaka-inspire ba yun, mga kapatid? Hallelujah. Tikalon yung ganon. Hambugero yung ganon, mga kapatid. Hallelujah. Pero ang ganda, natatayo ka, mga kapatid, at sasabihin mo, you know what? I have been through a lot of depression. I have been through a lot of discouragement. I almost gave up. But God, but the Lord has stepped into my situation and He saved me and He blessed me. At sasabihin mo sa tao, kung ginawa yun sa akin ng Diyos, gagawin din yun sa inyo ng Diyos because we serve the same God. Hallelujah. Tapikin mo ulit yung katabi mo, tapikin mo na mag-ising, sabi, ordain ka kasi. Hallelujah. And we know that all things work together for good. To them that love God, to them who are called according to His purpose. How can you defeat a person na may ganitong klaseng mindset? Na ang mindset niya, lahat ng nangyayari sa kanya ay, ang sasabihin niya lang, sige lang, all things work together. All things work together. Sige lang, hallelujah. Ninakawan ng cellphone, sige lang, all things work together. Sunog ang bahay, sige lang, all things work together. Nasira yung gamit, mga kapatid, sige lang, all things work together. Hiniwalayan ng boyfriend, ng girlfriend, sige lang, all things work together, hallelujah. Namatayan, mga kapatid, namatayan ng asawa, namatayan ng anak, ang sasabihin, sige lang, masakit, pero alam ko, all things work together. How can you defeat that kind of person, mga kapatid, na ang kanyang psychology, ang kanyang philosophy na lahat ng nangyayari sa kanya ay part ng plano, mga kapatid. Hallelujah, na alam niya, whether good or bad, ups and downs, they all work together for the good. May isang quote, mga kapatid, sabi, one day, in retrospect, the years of struggle will strike you as the most beautiful. God has divinely orchestrated your life that no matter how awful, terrible your situation, the outcome of that is a powerful, inspiring, and life-altering testimony. See, hinahanda lang ng Panginoon si Joseph. Tinitrain niya lang si Joseph dahil si Joseph ay magiging next ruler sa Egypt. At nung nakita ni Lord na si Joseph, sunod-sunod yung, suot-suot yung coat of many colors, pasayaw-sayaw ng ganon, parang bayot, mga kapatid, tapos patiktok-tiktok pa ng ganon. Wow. Sabi ng Panginoon, naku, naunsa man si Joseph. Hindi pa ready to maging ruler. Puro patiktok, puro ML, jejemon pa masyado. Softy and immature. So, ang ginawa ng Diyos, ititrain kita na magiging ruler, at ito ang process mo. Pain, loneliness, frustration,
being alone. Dahil lahat ng yon ay conducive para mahanda si Joseph na maging leader, strong leader. Lahat ng strong leader ay dumaranas ng pain, discouragement, betrayal, hallelujah, persecution, criticism. Ang muscle, mga kapatid, ay na-form from resistance. Hindi ka magkakaroon ng muscle buhat ka nitong panyo. Kahit 1 million times ka pa, walang mangyayari muscle dyan. Pero it comes from resistance. The struggle, the sweatings, mga kapatid. Yung parang manghihina ka, hindi mo alam habang nahirapan ka, nadidevelop yung muscle sa'yo. Hallelujah, hallelujah. That's why God is using your pain to purify your character and to develop your spiritual growth. All of your painful moments, all of the painful moments transforms Joseph to become what God intended him to become. So galing sa kulungan, inelevate ng Diyos si Joseph sa trono, mga kapatid. From a hand of a slave to a hand with signet of ring. From a feet tormented by chains. Now yung kanyang feet ay surrounded with chain of gold. At sobrang nagkaroon ng transformation kay Joseph, mga kapatid. Now, after 13 years, lahat ng Egyptians ay lumuluhod sa kanya. He became the prime minister of Egypt. Friend, do not give up. Ang success, they do not happen overnight, mga kapatid. You have to endure, hold on, wait patiently. God is in control of everything. God is not unfaithful to forget you. You are just ordained for a testimony. Alam niyo, many times nakakapag-preach ako, sabi niyo, pastor, na kita niyo ako sa YouTube or sa Facebook. I have preached, mga kapatid, a lot of sermons. But every time na isi-share ko yung testimony ko, every time na isi-share ko yung nangyari sa akin 2 years ago, mga kapatid, after ko i-share yun, yung aking messenger ay binubomba at binabaha ng mga taong nagpapasalamat, mga kapatid. Hallelujah. There's something pag sinare mo, hallelujah, yung failures mo. Pag sinare mo yung mga pagkakamali mo, pag sinare mo yung mga moment of weakness mo, hindi natatouch ang tao pag lagi kang magaling, lagi kang malakas, hindi talaga nahirapan, kahit anong pagsubok, wala sa akin yan. Pagsubok, di ako tinatablan. Hindi na-inspire ang tao, mga kapatid. Pero na-inspire ang tao na sa kabila ng parang napaka-strong mo, behind doon ay ilang tears pala ang nabuhos sa'yo. Ilang sweat pala ang pinagdaanan mo. Ilang dugo at pawis. Ilang prayers. Ilang lonely nights ang pinagdaanan mo. And your testimony is their inspiration. Hallelujah. Tapakin mo ulit yung katabi mo, you are ordained for a testimony. Alam niyo, testimony, napaka-powerful ng testimony. Dahil hindi lahat ng tao ay mako-convince sa theology. Hindi lahat ay mako-convince mo, pastor, sa oneness of God, sa baptism of water in Jesus' name, sa baptism of the Holy Ghost, lalo na yung mga atheists, lalo na yung mga skeptics, they are rational people. They are logical people. Ayaw nila ng ganyan. Gusto nila yung mga scientific explanation, mga kapatid. Hallelujah. Gusto niyo bang maging matalino, mga kapatid? Sino gustong tumalino? Hallelujah. Ang secret dyan, kahit di kayo matalino, para tumunog matalino kayo, mga kapatid, lagi niyo lang dagdagan ng kali yung word niyo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Basically. Yan. Generally. Actually. Kahit yun lang sabihin mo, parang matalino ka na, mga kapatid. Kahit walang connect, hallelujah. Alam nyo, actually, parang matalino. Kahit bugo, pero parang tumunog matalino, mga kapatid. Lahat ng sabihin nyo, lagyan nyo ng li.
generally. Hallelujah. You know, basically, ang Lord, ganun mga kapatid, para kang mga konyong mga Tagalog na sosyal pero walang mga pera, mga kapatid. Hallelujah. Hindi lahat ng tao ay nako-convince sa theology, mga kapatid. Hallelujah. Pero pag makakita sila ng mga testimony, hallelujah, mga bulag makakita, mga pilay makalakad, mga kapatid, yung mga may karamdaman at yung mga may goiter ay mawala yung bukol, there is something in that testimony na nahahatak sila. Dahil ang mga atheists, they can measure your intelligence, but they cannot measure your miracle. Your testimony is your power. That's why kahit anong galing ni Eli Soriano, rest in peace, sir, at anong galing ng dating daan na magturo sa atin na wag na daw tayo mag-tithes, hindi nila mapapatigil mag-tithes ang naka-experience ng blessing sa pagta-tithes. Kahit anong ganda pa ng doktrina mo, I am a product of tithing. I have seen the power of God when I tithe. I have seen the financial provision of God when I tithe. You cannot fight over my testimony. Hallelujah. Pag ang isang bata, mga kapatid, bigyan mo ng cookies, na masarap na cookies, kahit pa magsulat ka ng sobrang daming libro, ganito kataas na libro, at ang mga title ng libro mo, hindi masarap ang cookies. Hindi masarap ang cookies. Kahit gaanong kadaming libro dyan, hindi mo mapapatigil yung bata sa pagkain ng cookies. Why? Dahil na-experience niya. May testimony siya, mga kapatid. Hallelujah! Kaya kahit anong sabihin ng tao na hindi na daw kailangan ang Holy Ghost, na hindi na daw kailangan mag-speak in tongues, na hindi na daw kailangan magsalita ng iba't ibang wika, kahit ang kapal ng kanilang mga libro teaching that we don't need the Holy Ghost, they cannot stop us. You have your books, but I have my testimony. Kahit anong sabihin mo na hindi masarap ang Holy Ghost, masarap ang Holy Ghost. Because I experience it. Kaya sa inyo, madali kayong mag-backslide, madali kayong manghina, madali kayong mawalay sa church. Why? Wala kayong experience sa Diyos. Ang meron lang kayo ay yung hype, yung mga drums, tug. Yun lang meron ka, pero wala kang personal experience with God. Hallelujah. When I think of the goodness of Jesus and all that He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Di ba napapansin? May mga verse, passage sa Bible na ini-ignore mo lang noon. Pero nung may naranasan kang something, yung verse na yun speaks a lot. Biglang yung mga verse na akala mong walang dating, nagkaroon ng dating. Why? Related sa experience mo. That's the power of testimony. Hallelujah. May iba magaling mag-preach ng prayer, pero may iba nagpipray talaga, mga kapatid. Hallelujah. May iba magaling mag-preach ng worship, pero iba yung nag-worship ka talaga. Iba ang personal experience. Hallelujah. 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 Hindi mo mapapatumba ang taong may patotoo, mga kapatid. Sa mga networking, sa networking, ano inaantay nyo? Hindi inaantay yung power. Chak. Power. Ganun yun sa mga networking. Di ba kayo nakaranas sa networking, mga kapatid? Hallelujah. Ang inaabangan ko, umatin ako na networking, ay yung testimony. Yung mga dating tricycle driver, ngayon naka-Hilux na, ngayon naka-Montero na. At yung isa nagtitestimony na pag ininom tong kape na ito, ay papayat. So titingnan natin yung dati niyang, ang taba nga niya dati.
Ngayon, ang payat na niya, wow! See, nagkakaroon ng credibility ang product according sa mga testimony. Tapos ipapakita nila, noon kumikita lang ako 1,000 sa isang linggo. Pero ngayon, ipapakita nila yung kanilang bank account, mga kapatid. Ngayon, million na kada week. Hallelujah. So, wow! Power, power, power. So, nakukonvince ka, why? Nakita mo nangyayari sa kanila. Hindi mo mako-convince ang mga unbelievers dahil lang marami kang Bible verse ng mga posts. Hindi mo mako-convince ang unbelievers dahil kumakanta ka lang ng Christian song. They need your testimony. Let your light shine. That they may see what? Not your social media posts. That they may see your good works. Kaya kayong mga Kristiyano, magpakabait kayo. Dahil yan ang testimony natin sa Panginoon. Di ba ang ganda? Pag kumain kayo sa restaurant, and then yung cashier, and then yung nagsaserve, hallelujah, nataranta, kinabahan, nabuhos yung soft drinks, hallelujah, nabuhos sa damit mo, at ikaw na Kristiyano, mga kapatid, bigla kang sinasaniban ng ibang spirito. Ano ba yan? Ano ba yan? Ayusin mo trabaho mo. Hallelujah. Kristiyano pa naman ako. Hallelujah. Ang lakas pa ng loob. Pero ang ganda na nagkamali yung nag-ano sa restaurant, and sabihin mo, sige lang, okay lang. We all make mistakes. I understand. Baka nararatel ka lang. And then pupunta mga kapatid yung waiter na yun, yung waitress na yun, pupunta sa room at sabihin nila, grabe, pumalpak ako. Buti na lang Kristiyano yung nabangga ko. Buti na lang Kristiyano yung napuhusan ko. Sana gano'n ang sabihin ng mga unbeliever. Hindi yung, Kristiyano pa naman yun. Bakit gano'n yun? Kundi ang sasabihin nila, buti na lang Kristiyano yung aking nabangga. Kristiyano yung nabuhusan ko ng kape. Your testimony, mga kapatid, is your message that they may see your good works. The world may reject your theology, but they will find your testimony irresistible, mga kapatid. Hallelujah. Hindi nyo kailangan maging Bible scholar para i-testify ang goodness ng Panginoon. Your story itself is your testimony. Your story itself is your message, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo, nandito si Jesus, mga kapatid. Merong sinabi si Jesus na statement na hindi yata pwedeng gayahin natin ngayon, mga kapatid. Napaka-offensive sa human comprehension. Napaka-offensive and insensitive ng kanyang statement. Sabi ni Jesus, mga kapatid, tumakbo yung mga disciples, si Martha sa kanya, at ang sabi ng mga disciples, patay na si Lazarus. And if you read Luke chapter 11 verse 4 and Luke 11:25 to 26. Ito, pastor, ang sabi ni Jesus. Lazarus is dead. And I'm glad. Hallelujah. Paano kaya pag ganun ka, pastor? Ano mo, may mamatay na kapatiran. Kunyari, ang pangalan ng kapatiran, Brando. Pastor, si brother Brando namatay na. Tapos ang sabihin ni pastor, namatay si Brando. Masaya ako. That is very offensive and insensitive, mga kapatid. Pag may mamatayan sa inyo, tapos sasabihin, wow, namatay siya. Ayos, ang saya-saya ng church. Hallelujah. I'm very happy. I would like to congratulate ikaw na namatayan ng asawa. I'm very happy na namatay yung asawa mo. That is very offensive. But yun ang sinabi ni Jesus. Patay na si Lazarus and I'm glad. Why? Because we cannot comprehend the power of God. We cannot comprehend the intelligence of God. I believe, Pastor Loreto, kaya masaya si Jesus, ang sabi niya, patay na si Lazarus! It's testimony time. Woo! Sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life.
And he that liveth in me, they shall not die, but live. So kung anong problems and trials ang pinagdaraanan mo ngayon, sabihin mo, ang saya-saya ko ngayon, it's testimony time. It's testimony time. There's a financial blessing coming. There's revival coming. There's breakthrough coming. There's miracle, signs, and wonders coming. Sabi ni Jesus, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. So mga kapatid, I don't care how down, how depressed, and how broken you are today. Your situation is just a setup for a testimony. God will use your worst situation to become a powerful testimony. Kaya sa ating mga preachers, masaya tayo na, alam mo magtataka kayo sa aming mga preachers, grabe yung trial sa atin. Grabe yung pagsubok sa atin. Pero the reason why maraming pagsubok, kasi every time na may problema, may bagong preaching. Hallelujah. Hindi ka magkukuha ng preaching galing sa internet. Hindi ka kukuha ng preaching galing sa sermon.com. So sabi ng Panginoon, gusto mo ng preaching? Ito, bigyan kita problema. At yung problema na yun, makukuha mo yung experience na yun at makukuha mo yung revelation ng Diyos sa problema na yun. And that will become a beautiful sermon. Gusto mo pa ng maraming preaching, Pastor Loreto? Mag-ready ka. Maraming problema. Mga sakit sa ulo sa church, mga badlungon, mga marites, basta mga puryagaba, mga kapatid. Hallelujah. Lahat yan ay bagong outline. Hallelujah. So sa ating mga preachers, pag may problema, bagong outline. Bagong preaching na naman to, mga kapatid. See, akala nyo, hindi ko alam sinasabi ko. Alam ko yung sinasabi ko, mga kapatid. The reason why na napipreach ko to, dahil I've been through a lot of tests, mga kapatid. Naging pastor din ako for 9 years, and I'm going to tell you, naging pastor ako at the age of 17 years old. At nung time na yon, super gwapo ko, mga kapatid. Hindi pa ganito yung mukha ko nun. Halos kamukha ko si Aljur, na may Jericho Rosales, mga kapatid. Hallelujah. At Leonardo DiCaprio. Napakagwapo ko. But after years ng pagpapastor ko, dumami yung wrinkles ko, dumami yung uban ko, mga kapatid. Pumangit na, naging ganito yung mukha ko. Dahil nakastress yung mga kapatiran. Ang daming late, mga leaders, di pa rin nagtatights. Mga tabian, mga kapatid, mga murmurers, sobrang nakaka-stress, ang daming heartbreaking sa ministry, may mga pastor na hambugero, may mga pastor na judgmental, may mga pastor na galit sa batang pastor, nakaka-stress, mga kapatid. Pero yung mga experience na yon ang naging framework para po magkaroon ako ng testimony. Sabi ni Jeff Arnold, if you want my anointing, fight my devils. Akala nyo gano'n ang kadali tumayo dito, mga kapatid? Hindi nyo alam anong pinagdaraanan namin bago kami tatayo sa likod ng pulpitong ito, mga kapatid. Hindi mo alam ilang beses kaming nasaktan, ilang beses kaming natutuksong sumuko at mag-give up at mag-resign at mag-artista na lang, mga kapatid. Hindi mo alam ilang beses na nasasaktan kami, pero sa kabila ng problema, tumayo kami sa pulpito na ito na parang walang problema, na walang pinagdaraanan, and we preach the Word of God! Your testimony is your power. Oh, hallelujah. All the great men and women that were mightily used by God are people who were painfully broken. Gusto mo magpagamit kay Lord? Gusto mong pagamit kay Lord? Taas ang kamay, gusto mong pagamit kay Lord?
Bantay lang kayo, ha? Storya-storya lang kayo, ganyan eh. Pero pag daraan na sa process, hay nako, gusto mo nang give up, mga kapatid. Remember, yung bulag, sa John 9, yung pinagaling ni Jesus, hallelujah, alam yung bulag na yun, mga kapatid, napaka-unique ng kanyang healing. Dahil anong ginawa ni Jesus, mga kapatid? Kumuha ng putik at dinuraan. Duraan mo nga. Ew. At dinuraan, mga kapatid. At pinahit sa kanyang mata yung laway. Kaya sa inyo hanggang ngayon wala kayong miracle kasi ang arte nyo, mga kapatid. Pagdating sa church, ayaw mo nang napapawisan, ayaw mo nang nahihirapan, ayaw mo nang nagtataas ng kamay, ayaw mo na pumapangit yung mukha mo, ayaw mo na magmukha kang tanga, ayaw mo na magmukha kang baliw, kaya wala kang miracle kasi ang arte-arte mo. Kung desperado ka talaga sa miracle ng Diyos, i-give up mo yung kaartihan mo. Umalis ka sa comfort zone mo at maging pangit ka para lang ma-beautify ang glory ng Diyos. Pa! Yak! Dinuraan, mga kapatid. See, kung yung dura ni Lord may healing, ano pa kaya yung kanyang dugo? Ano pa kaya yung ibang part, mga kapatid? Hallelujah! At nung pinahid niya yun, gumaling siya, nakita siya, pero hindi niya kasama si Jesus. At sobrang excited ng bulag na nakita na siya. Wow, ang gwapo ko pala. Ganyan pala ang kulay ng puno. Ganyan pala ang mukha ni Pearl. Hallelujah. Ang saya-saya nung bulag na tumakbo siya sa mga Pharisees, sa mga Sadducees. Sabi niya, bulag ako. At ngayon nakakita na ako. Now watch. Imbis na mag-celebrate itong mga taong ito at mag-rejoice na sa wakas nakakita na siya sa matagal na panahon na bulag siya, anong ginawa nitong mga to? They investigate and scrutinize His miracle. Totoo ba talagang bulag ka? Baka naman gawa-gawa mo lang yan. Sino ba yung Jesus na yan? Ano ba yan? Propeta ba yan? Ano ba yan? Yan ba yung taga Nazaret? At yung buong chapter, basahin nyo pag-uwi. John chapter 9. Sobrang haba ng John chapter 9. Puro debate. Puro debate kung totoo ba yung miracle niya. Hallelujah. Imbis na maging masaya na lang sila, pinagdebatihan pa nila kung totoo ito. At tinanong nila at ininvestigate tong bulag. Pero yung bulag, hindi siya magaling sa theology, hindi siya magaling sa logic, hindi siya magaling sa rational. Pero meron siyang testimony. At ang sabi ng bulag, mga sir na walang hiya, mawalang galang na po. Ang sabi ng bulag, hindi ko alam yung pinagsasabi nyo. Hindi ako matalino. And then sabi ng bulag, but one thing I know. Hallelujah. Sabi ng bulag, hindi ako magaling sa debate, hindi ako magaling sa argument, pero may isang bagay lang akong alam. I once was blind, but now I can see. That's all that you need. Hindi ka man magaling sa oneness of God, hindi ka man magaling sa doctrine, pero kaya mong sabihin, dati akong drug addict, ngayon nasa church na ako. Dati akong lasinggero, ngayon tumutugtog na ako. Dati akong nasa immoralidad, hindi ako magaling mag-preach, pero may testimony ako. Ako ay binago ng Panginoon. For the last time, tulak mo yung katabi mo, sabi mo, you are ordained for a testimony. Tumayo tayong lahat at palakpakan natin ang Panginoon. Come on, worship Him. I promise you, anumang pinagdaraanan mo ngayon, it's gonna be your testimony! It's going to be your testimony!
Raise up your hands. Come on, worship the Lord. Fill this place with the atmosphere of worship. Salamat, Panginoon. I have the assurance that no matter how bad my situation right now, it's going to be my testimony. Lagi kang bagsak sa board exam, okay lang yan. Time will come, papasa ka. And it will be your testimony. Laging bankrupt yung business mo, okay lang yan. Time will come, bubukas ang floodgates of heaven at ibibless ang business mo and you will have a testimony. Ngayon, struggle ka pa, discouraged ka, you don't know what to do, you don't know where to go. It's okay. Trust the Lord. I am ordained for a testimony. Ang sakit, ang bigat, ang hirap, but I am ordained for a testimony. I'm gonna testify Jesus has been so good. I'm gonna testify that He is the great healer. I'm gonna testify He is the great provider. Hokandaralabaha. Dito po, lapit po tayo lahat. Dito po ang mga babae, mga kapatid. Ay, sorry. Dito ang mga babae.